Madalas ka na bang nakakakita ng prutas na abukado sa mga palengke at supermarket? Iyan ay sapagkat ngayon ay panahon na nga ng pamumunga ng prutas na ito. Hindi rin lahat ng tao ay mahilig kumain nito dahil sa natatangi nitong tekstura at lasa. Subalit batid mo ba na hindi mo naman ito kailangang kainin at maaari mong kunin lamang ang mga langis buhat rito na maaari mo pang magamit sa ilang mga pangkaraniwang bagay. Hello, what's up? Your best here. Sa video nga nating ito ay isa-isahin natin ang mga natatanging gamit at kung papaano nga ba pwedeng kunin ang langis buhat sa prutas na avocado. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell at mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Bunga ng avocado. Dahan-dahang idarang sa mahinang apoy ng ilang minuto. Kunin ang mga laman nito, durugin at ilagay sa kawali at idarang sa mahinang apoy at tatambad na nga sa iyo ang langis ng avocado. Batid mo ba na napaka-useful pala ng oil na ito? Ang avocado oil na na-extract buhat sa bunga nito ay kadalasan ngang ginagamit sa mga salad at mga salad dressing sapagkat ito ay mainam para sa kalusugan ng ating puso. Mayaman din ito sa vitamin E at mga fatty acids. Subalit, maliban pa nga rito ay napakarami pa palang mga gamit at maaaring pakinabang ng avocado oil na marapat mo ring alam. Ang avocado oil ay mainam din pala sa pagpiprito, paggigisa, pagluluto ng barbecue, baking, at iba pa, sapagkat ito ay mayroong tinataglay na high smoke point na hindi rin madaling nasusunog. Maaari mo rin itong i-massage sa balat, sa pisngiman o sa mukha at gamiting face mask na kadalasan na nga nating nakikita na sangkap sa mga pampaganda, lotion, shampoo at iba pa. Dahil mabisang skin moisturizer ang langis buhat sa avocado at kadalasay wala ngang side effect. Batid mo rin ba na higit palang mas masustansya ang avocado oil kesa sa coconut oil sapagkat napakataas ng unsaturated fatty acids nito na kung tawagin ay oleic acid na mainam para nga sa kalusugan ng puso at upang makaiwas sa mga inflammation. Mahusay ring nakapagpapaputi ang avocado oil at upang mawala ang mga hyperpigmentation sa balat, gayon din ang acne at mga pekas. Kung may itim naman ang paligid ng inyong mata o eye bags, napakabisa rin ng avocado oil para dito. Ibabad lamang ng ilang oras o magdamag sa paligid ng inyong mata o sa bahaging maitim bago ito tuluyang banlawan. Magagamit mo din itong pangpakintab ng sapatos, pang-maintain ng mga tools, at marami pang ang iba. Kaya naman, bakit hindi mo subukan na mag-init din ng mga bunga ng avocado upang maka-extract na ng avocado oil? Dahil ang prutas o langis man ito ay nag-uumapaw nga sa pakinabang at mga benepisyo. Ikaw, madalas ka na rin bang kumain ng prutas na avocado? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Mahilig ka rin bang kumain ng buto ng pakwan? Ang buto ng kalabasa, nasubukan mo na rin ba? Dahil magugulat ka sa napakarami pala nitong sustansyang daladala. Kaya naman halika at sa videong ito ay isa-isahin natin ang mga benepisyo at malaking tulong sa kalusugan natin ng simpleng pagkain mo lamang ng mga buto ng kalabasa.
Naisip mo na ba kung ano nga ba ang epekto sa katawan kung madalas kang kakain o magkukukot ng buto ng kalabasa? Isang parte ng gulay na kalabasa na minsan nga ay itinatapon lamang. Batid ng nakararami na napakasustansya nga ng gulay na kalabasa. Subalit ganun din pala ang itinatapon natin ng mga buto nito. Ito ay mayaman sa mga nutrients upang mapanatiling malusog ang ating prostate na kadalas ay lumalaki, namamaga o nagkakaroon ng mga komplikasyon dala nga ng ating pagtanda. Ito rin ay mayroong phytosterols, isang plant compound na mahusay upang maiwasan ang problema sa prostate kapag nagkakaedad na nga. Isa ring mainam na source ng antioxidant ang mga buto ng kalabasa, gaya ng vitamin E. Nakatutulong ito upang mapababa ang tsansa sa pagkakaroon ng prostate cancer. Inaalis nga nito ang mga harmful free radicals sa katawan, oxidative stress at mga inflammation o mga pamamaga. At dahil mayaman din sa magnesium ang buto ng kalabasa, makatutulong nga ito upang mabawasan ang pananakit ng binti at braso dahil sa mahabang oras ng pagtatrabaho. Nagtataglay nga rin ito ng potassium na makatutulong upang ma-maintain ang proper electrolytes sa katawan at upang maparelax ang mga nananakit at pagod na katawan. Ang omega-3 fatty acids naman nitong taglay ay makatutulong upang maiwasan o mabawasan ang mga inflammation sa ating katawan. Para naman sa mga kababaihan, ang buto ng kalabasa ay mayaman sa phytoestrogens na pinaniniwalaang makatutulong upang mawala ang pananakit ng puson tuwing may buwan ng dalaw at ang mga mood swings kung menopause na. Nagtataglay din ito ng vitamin E at mga beta-carotene at mainam ding pampalinaw ng mata, katulad nga ng gulay na kalabasa. Mababawasan din ito ang tsansa sa pagkakaroon ng mga macular degeneration o ng katarata. At dahil mayroon ding zinc ang buto ng kalabasa, mahusay nga rin ito sa pagpapanatili ng makapal at masiglang buhok at mga kuko. At sa pagkain nga lamang ng buto ng kalabasa ay makakaiwas ka pala sa pagkakaroon ng gallstone o pamumuo nito. Mainam nga rin ang pagkain nito sa kalusugan ng ating puso at upang makaiwas sa mga problemang kaugnay nito. Kaya naman mainam na isama nga sa inyong daily diet ang buto ng kalabasa. Maaari mo nga itong ilaga, i-bake o isangad. Ikaw, nakatikim ka na rin ba ng buto ng kalabasa? Dito na sa Best TV, tayo ay matuto. Utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot. Lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV. Sapagkat lamang ang laki may alam. Dito yan sa Best Tara TV. be, sabay-sabay tayo na matuto. Pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong.